henyo sa espada ng ating sektor ng espada. Si Kuya Dustin ba yan? Oh, dinala siya ng puno nung sanggol pa siya. At dinala sa sektor. Nagsanay sa edad na 5. Nag-espada sa edad na 10, sa edad na 15. Natamo ang pusong espada. Narinig ko na. Si Kuya Dustin ay nag-e-ensayo sa bundok ng mga espada ng 1,000 taon. Ang palagi niyang ginagawa ay ang pangunahing estilo ng espada. Bakit kaya? Isang 1,000 taon ng pagsasanay sa espada. Sa wakas, lahat ng bagay sa mundo at mga batas ng kalawakan ay isinama ko sa aking espada. Pagpupugay, Master. Puno. Dustin, Kuya Dustin, isasama ako ni Lolo ngayon sa Pamilya Reyes sa pusod ng mundo, kaya sa susunod hindi na kita madadalaw araw-araw. Dustin, ang guro mo ay nagmula sa Pamilya Reyes sa pusod ng mundo. May mga bagay sa Pamilya Reyes, kaya isasama ko si Violeta pauwi. Manatili ka rito sa sektor at magsanay ng espada ng payapa. Hihintayin ko ang pagbabalik ninyo, Master at Violeta. Lahat ng nasa sektor ng espada. Lumabas at harapin ang kamatayan. Mga labi ng lahi ng demonyo, naglakas loob na pumunta sa ating sektor ng espada. Tinatawag ninyo ang inyong kamatayan. Kayo dapat ang mamatay, sektor ng espada. Ang inyong mga kaluluwa ay gagawin kong bahagi ng aking watawat ng pagtawag ng kaluluwa upang kayo ay magdusa magpakailanman. Talagang mapangahas. Ang aming puno ay kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan. Hindi ba kayo natatakot na bumalik siya? At lipulin kayong lahat? Ang ibig mong sabihin ay ang matandang si Lorenzo? Sasabihin ko sa inyo, patay na ang inyong puno. Ano? Ano ang sinabi mo? Ang aking guro, patay na. Ano? Patay na ang master ko. Ikaw si Dustin Reyes, ang tanging alagad ni Luo Changqing. Sabihin nila na 1,000 taon na ang nakalipas, pinupuri ka bilang henyo sa espada. Sa edad 15 ay natamo mo ang diwa ng espada, ngunit sa sumunod na 1,000 taon ay nagsasanay ka lang ng mga batayang galaw ng espada. Naging ganap kang walang silbi, nakakatawa talaga. Bakit mo sinasabing patay na ang master ko? Walang kwentang bata. Sa sandaling pumunta ang guro mo sa pusod ng mundo ay tiyak na kamatayan. Dustin, ito ang sagisag ng sektor ng espada ng Hilaga. Nag-iwan ako ng isang mensahe ng espiritu sa loob ng sagisag. Kung hindi ako makabalik mula sa paglalakbay na ito ay kusang mag-activate ang mensahe ng espiritu sa loob ng sagisag ng sektor. Punong-puno. Makinig kayong lahat ng sektor ng espada ng Hilaga. Simula ngayon, si Dustin Reyes ang susunod na punong-puno ng sektor ng espada ng Hilaga. Master? Dustin, ang mensahe ng espiritu na iniwan ko ay na-activate. Nangangahulugan ito na patay na ako. Master, hindi ba kayo bumalik sa Pamilya Reyes? Paano kayo namatay? Dustin, huwag kang maghiganti para sa akin. Huwag kang pumunta. Kung maaari, puntahan mo si Violeta at ibalik sa sektor. Siya ang pinaka-inaalala ko. Punong-puno. Master, nakita ng lahat ng sarili nilang mga mata, patay na ang punong-puno ng sektor ng espada ng Hilaga. Ngayon, lilipulin natin ang sektor ng espada ng Hilaga, patayin. Makinig, lahi ng demonyo, patayin! Lahi ng demonyo, makinig, patayin! Lahi ng demonyo, ang kapal ng mukha ninyo. Dakilang elder.
ikaw pala ay nasa rurok ng dakilang emperador na. Tama, ako ay nasa rurok ng dakilang emperador na. Malapit na ako sa kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan. Patay na si Luo Tiangking. Sino man sa inyong sektor ng espada ang makakapigil sa akin? Dustin Reyes, ako muna ang haharap sa lahi ng demonyo. Ikaw ang mamuno sa mga alagad ng sekta pabalik sa loob. Simulan agad ang depensa ng sekta. Huwag lumabas. Dakilang Eldor. Hindi ako aalis. Dustin Reyes, simula ngayon, ikaw na ang punong ng sektor ng espada. Hindi ka dapat masaktan. Kung may mangyari sa iyo, ang ating sektor ng espada ay tuluyang mawawala. Sa ilalim ng lupa, wala akong mukha para makita ang dating punong. Isang grupo ng mga mangmang mula sa lahi ng demonyo. Isang espada ko lang mapapatay ko sila. Ano ba ang narinig ko? Sa loob ng 1,000 taon, ang walang kwentang taong ito na nag-ensayo ng batayang sibat Ay nagsasalita ng kayabangan. Sabi niya isang sibat lang, mapapatay niya tayo. Ang walang kwentang taong ito, nabaliw na ba? Ang ganitong walang kwenta, banal na anak, kahit isang daliri lang, madali siyang durugin. Bata ka, nangangas kang insultuhin ang lahi ng demonyo. Ako ang mauna na papanawin ang iyong kaluluwa. Hindi ito posible. Ang matanda ng mga dilim ay nasa rurok ng dakilang emperador. Paano mo siya napatay sa isang hampas? Dustin, ikaw. Ano na ba ang antas ng iyong pagsasanay ngayon? Antas ng kalahating Diyos. Ano? Antas lang ng kalahating Diyos at nakapatay ka ng rurok ng dakilang emperador sa isang hampas? Pagkatapos ng antas ng Diyos ay antas ng dakilang emperador. Pagkatapos ng dakilang emperador ay antas ng langit na pinagpipitaganan. At pagkatapos nito ay ang maalamat na antas ng santo. Napakalakas ng nakakatandang kapatid. Dapat na natin siyang tawaging Panginoon. Sinabi na ng dating Panginoon, simula ngayon ang nakakatandang kapatid na ang magiging Panginoon ng samahan ng mga tabak. Oo, makapangyarihan ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon. Mga labi ng lahi ng demonyo. Hindi nagtatago ng maayos. Gustong lumabas at humanap ng kamatayan. Ibibigay ko sa inyo yon. Itong si Yechen mas nakakatakot pa kay Luo Tiangking. Hindi maaari. Ikaw ay nasa antas lang ng kalahating Diyos. Bakit ang lakas mo? Sabihin mo. Paano mo nalaman ang pagkamatay ng aking guro? Sinabi ko na, ikaw, pwede mo ba akong bigyan ng buhay? Sabihin mo ang totoo. Hindi kita papatayin. Ang aming lahi ng demonyo biglang nakatanggap ng lihim na sulat mula sa pusod ng mundo na nagsasabing patay na si Luo Tiangking. Ang samahan ng mga tabak ay mahina. Ngunit paano namatay ang iyong guro? Hindi ko alam. Sino ang nagpadala ng lihim na sulat? Hindi ko rin alam. Nagsinungaling ka. Sinabi mong hindi mo ako papatayin. Hindi kita pinatay. Ang pumatay sa iyo ay ang enerhiya ng espada. Pupunta ako sa pusod ng mundo para alamin ang dahilan ng pagkamatay ng aking guro at isama ang aking nakababatang kapatid na babae pabalik. Panginoon ng samahan, ang pusod ng mundo ay lubhang mapanganib. Ang dating Panginoon ay namatay sa pusod ng mundo. Kung nais mong pumunta sa pusod ng mundo, dapat nating pag-isipan ito ng mabuti. Punong matanda, hindi na ako makapaghintay. Ako ay isang inabandunang sanggol. Ang aking guro ang nagdala sa akin sa samahan at tinanggap ako bilang alagad. Binigyan ako ng pagkakataong magsanay. Ang aking guro ay napakabait sa akin, tulad ng isang bundok ng kabutihan. Siya ay guro at ama sa akin.
Ngayon ang aking guro ay patay na sa pusod ng mundo. Siguradong ipaghihiganti ko ang aking guro at protektahan ang aking nakababatang kapatid na babae. Kung mag-iisip pa tayo ng matagal, mahuhuli na tayo. Sige, ako ay handang pangunahan ng mga alagad upang sumama sa iyo sa digmaan. Panginoon, sasama rin kami. Sasama rin kami, kayo ay manatili sa samahan. Habang wala ako, punong matanda, kayo ang mamahala sa buong samahan. Magtatayo ako ng huling tabak na aray sa samahan. Kahit sinong malakas na kaaway ang dumating, basta hindi kayo lumalabas ng samahan, walang mangyayari sa inyo. Panginoon, Punong matanda, desidido na ako. Pusod ng mundo, andito na ako. matandang Jianqi ang sektor ng espada ay malamang nalipol na ng lahi ng demonyo. Patay na si Luo King. Walang makakapigil sa mga mandirigma ng lahi ng demonyo sa sektor ng espada. Ginoo, kailangan lang nating tapusin ang misyon. Huwag hayaang may taga-sektor ng espada makatawid sa karagatan ng kalaliman patungong pusod ng mundo para hindi masira ang malaking plano ng Pamilya Reyes at Pamilya de la Cruz. Kung may nakatakas sa sektor ng espada at dumating dito, mas mabuti. Gusto kong makita ng lahat. Kung anong karapatan ng sektor ng espada ng Hilaga na mangibabaw sa aming tarangkahan ng langit na espada. Patungong pusod ng mundo, kailangan tumawid sa karagatan ng kalaliman. Kailangan maghanap ng malaking barko papuntang pusod ng mundo, mga alagad ng sektor ng espada. Ang napakalaking sektor ng espada, ikaw lang ang nag-iisang kaluluwang gumagala na nakatakas. Ang swerte mo talaga. Alam mo ba ang tungkol sa pag-atake ng lahi ng demonyo sa sektor ng espada? Hindi lang alam ko rin gusto mong tumawid sa karagatan ng kalaliman patungong pusod ng mundo. Tama ba? Ngunit sa karagatan ng kalaliman na ito, hindi ka makakaalis kahit isang hakbang. Ang liham na natanggap ng lahi ng demonyo. Kayo ang lihim na nagpadala. Ang pagkamatay ng aking guro, kayo ba ang may kinalaman? Kung gayon, ano? Kung hindi, ano rin? Ikaw, isang taong malapit ng mamatay, hindi na kailangang malaman ng marami. Ginoo. Binibini. Pinatay mo ang binibini ng tarangkahan ng langit na espada, patay ka na. Buwisit mamatay ka na. Sa harap ko. Karapat dapat ka bang gumamit ng espada? Bangon. Sa isip ko, lahat ay nagiging espada. Paano nangyari iyan? Tarangkahan ng langit na espada. Hindi kayo makakatakas. Shanner, naghanda na ako ng alak at pagkain, inom tayo. Ginoong Zhao, sumunod ka sa barko. Ano ba ang ibig mong sabihin? Shanner, ikaw mismo ang naghatid ng mga supply. Siyempre, susundan kita. Ang karagatan ng kalaliman ay lubhang mapanganib. Sa tabi mo, masisiguro ko ang kaligtasan mo. Ang kabutihan mo tinatanggap ko pagbalik natin sa pusod ng mundo, Ginoong Zhao. Huwag ka nang sumama sa barko. Bata, ang amo namin ay may usapan kay Binibining G, umalis ka muna sa kubyerta. Layas? Hahanap ka ng kamatayan. Tigil. Sa barko ng samahan ng 100 kayamanan, lahat ay bisita. Paano ka naging bastos? Shanner, isa lang itong walang pakialam. Bakit mo pa pinapansin? Ginoong Zhao, sa paningin ko, ang bisita ay pantay-pantay. Anong nangyari? Binibini, masama bumangga ang barko sa isang malaking ahas dagat. Ahas ng kadiliman. Ito ay rurok ng dakilang emperador ng isang ahas ng kadiliman. Paano napunta rito? Ginoong Ahas, galing ako sa pusod ng mundo ng samahan ng 100 kayamanan, naglalayag sa karagatan ng kalaliman, nagdadala ng mga paninda. Kung nakaabala ako sa inyo, Ginoo, patawarin ninyo ako. Ginambala ninyo ang aking pagtulog at gusto ninyo akong patawarin? Nagugutom din ako, kayo naman ay masarap na merienda. Ginoong Ahas, hindi ako kabilang sa samahan ng 100 kayamanan at hindi rin ako pasahero sa barkong ito. Aalis na ako ngayon.
Ikaw, Zhao, talaga kang walang hiya. Kanina pa sinasabi na sisiguraduhin ang kaligtasan ng aking binibini. Ngayong nasa panganib, ikaw ay umiiwas. Isa kang tunay na duwag. Talaga kayong walang utang na loob. Nanggulo kayo kay Ginoong Ahas, hintayin ninyong lumubog ang barko at mamatay kayo. Saan galing ang malaking ahas? Huwag harangan ang daan ng barkong pangkalakal. Lumayo ka, nagmamadali ako. Taong lahi? Anong sinabi mo? Papaalisin mo ako? Saan galing ang batang ito na walang takot sa kamatayan? Naglakas loob kang walang galang kay Ginoong Ahas. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo kaming idamay. Ginoong Ahas, ito ay panauhin sa aming barkong pangkalakal. Wala siyang balak na mang-abala sa inyo, Ginoo. Hinihiling ko, Ginoo, huwag ninyo siyang saktan. Bingi ka ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag harangan ang daan. Naghahanap ka ng kamatayan? Gusto mo pa ng pangalawang espada? Ginoo, Ginoo, ako itong munting ahas na hindi nakakilala sa dakilang tao. Patawarin mo ako, Ginoo. Hindi pa ako ganun katanda. Oo, sir, alam ko na ang pagkakamali ko. Simula ngayon, susunod ako sa iyo, sir, bilang alipin. Binibini siya, ano siya? Ang ahas na nasa rurok ng dakilang emperador ay yumuyuko at sumusunod at handang maging alipin. Malamang. Ay isang nilalang na hindi natin kayang isipin. Nagkamali ako ng pagtingin. Hindi ko inaasahan na siya pala ay isang tunay na amo. Marunong ka bang gumamit ng kontrol sa tubig? Panginoon, marunong po sa karagatan ng kalaliman na ito ang kontrol ko sa tubig. Ang pinakamalakas. Kung gayon, ang buhay mo ay pansamantalang ititiklop. Hahatakin mo ang barkong pangkalakal at gagamitin ang kontrol sa tubig. Sa pinakamabilis na bilis patungo sa pusod ng mundo. Opo, salamat Panginoon sa hindi pagpatay sa akin. Siya nga pala sabi ng mga taong ito na hindi sila kabilang sa barkong ito. Kaya hindi na kailangan na manatili sila sa barkong ito. Panginoon, alam ko na ang gagawin. Sir, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Salamat sa inyo, Ginoo, kung hindi. Hindi ako Ginoo, tawagin mo na lang akong Yechen. Hindi pa ako nakapagpakilala kay Jie, pasensya na. Jie, ang pangalan ko ay Jishaner galing sa samahan ng 100 kayamanan. Tinanggal ng binibini ang kanyang belo. Sabi ng binibini kapag nakatagpo siya ng taong tunay niyang hinahangaan, saka lamang siya magtatanggal ng belo sa harap nito. Galing si Binibini G sa pusod ng mundo. Alam ba ni Binibini G ang ilang balita mula sa pusod ng mundo kamakailan? Halimbawa, tungkol sa pamilya Reyes sa pusod ng mundo. May isang bagay sa pamilya Reyes na yumanig sa buong pusod ng mundo. Ang binata ng pamilya de la Cruz na si Perla Santos ay pakakasalan ang isang binibini mula sa pamilya Reyes. Balita ang binibining ito ay kagagaling lang sa pamilya Reyes. Ang binibining ito ng pamilya Reyes, sino siya? Balita ang pangalan niya ay Violeta Reyes. Nakababatang kapatid na babae sa paaralan. Bunso. Ang nakakatakot na aura, Ginong, ano yun? Munting ahas. Ano po ang utos, Master? Pumunta sa pusod ng mundo sa loob ng 1 oras kung hindi puputulin kita at lulutuin. Huwag kang mag-alala, Master. Darating ako sa pusod ng mundo sa loob ng 1 oras. Ang kasal ng pamilya de la Cruz at pamilya Reyes, yumanig ang lupain ng langit na alon. Ang mga emperador ng bawat kontinente, ang malalakas ay dumating upang batiin. Ang pamilya de la Cruz ay may santo na nakaupo, ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Sinasabing may tindig ng isang santo ang dalagang anak ng pamilya Reyes. Sinasabing pambihira ang kanyang katawan, tugma ito sa tagapagmana ng pamilya de la Cruz, kaya siya napili. Pinuno ng pamilya de la Cruz. Pagkatapos ng araw na ito, magiging magkamag-anak na tayo. Huwag kang mag-alala. Pinuno ng pamilya Reyes. Ang ipinangako ng aking pamilya de la Cruz ay tiyak na matutupad. Si Perla Santos ay may tindig ng isang santo. Maaga o huli, aabot siya sa antas ng santo. Si Violeta ay magpapakasal sa kanya. Ito ay para sa kanyang ikabubuti. Kasama na ang iyong pamilya Reyes ay aangat dahil dito. Susunod, ang dalawang ikakasal ay lalabas na.
Kuya, patay na si Lolo. Hindi na ako makakabalik. Kuya, pasensya na. Hindi na kita masasamahan, Violeta. Nagkamali ako, Violeta. Perla, gusto mo bang pakasalan si Violeta? Oh, gusto ko. Violeta. Gusto mo bang pakasalan si Perla Santos? Violeta. Pumapayag ka bang pakasalan si Perla Santos? Violeta Reyes, pumapayag ka bang pakasalan si Perla Santos? Ano ang nangyayari? Pinilit ba si Violeta Reyes? Hindi naman, si Perla Santos ay may antas ng santo. Maraming babae ang gustong pakasalan siya. Ayaw niya sa harap ng maraming tao. Kung tatanggihan ni Violeta Reyes, mapapahiya ang pamilyang Santosa at pamilya Reyes. Ano ang nangyayari, pinuno ng pamilya Reyes? Baka naman, gagawin mong mapahiya ang aking pamilya sa harap ng lahat? Huwag kang magalit, pinuno ng pamilyang Santosa. Titiyakin kong masiyahan ka, Violeta Reyes. Mula ngayon, ikaw ay miyembro ng pamilyang Santosa, asawa ni Perla Santos. Dapat mong igalang at mahalin siya. Sundin mo siya sa lahat ng oras, naiintindihan mo ba? Violeta Reyes. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Violeta, ikaw ay may katawan ng misteryosong yin na jade, isa sa 1,000,000 taon. Pinili ka ng pamilyang Santosa. Pakasalan mo si Perla Santos at magkakaroon ka ng karangalan habang buhay. Hindi ako papakasal, may gusto na akong iba. Ang tinutukoy mo ba ay ang walang kwentang tao mula sa sektor ng espada ng Hilaga na nagsasanay ng 1,000 taon? May hahambing ba siya kay Perla Santos? Sa hinaharap, si Perla Santos ay aabot sa antas ng santo. Sa oras na iyon, hindi lang ikaw, kundi pati ang aking pamilya Reyes ay aangat, tataas ng husto. Wala akong pakialam, tatanggi akong magpakasal. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Violeta, patay na ang lolo mo. Gusto mo bang makita ng sarili mong mga mata ang walang kwentang nag-ensayo ng 1,000 taon at ang buong sektor ng espada ng Hilaga ay masira? Pag-isipan mong mabuti. Violeta Reyes, tatanungin kita muli. Pumapayag ka bang pakasalan si Perla Santos? Ako? Ayaw niya. Kuya. Yechen. Pasensya na, Violeta. Na-late ako. Sino yan? Bakit yakap niya si Violeta? Hindi kaya siya ang mga agaw sa kasal? Nakakabaliw ito. Naglakas loob mang agaw sa harap ng pamilya Reyes at De La Cruz. Ang pinuno ng pamilya Reyes at pinuno ng De La Cruz ay parehong nasa rurok ng langit na pinagpipitaganan. Sa buong pusod ng mundo, sino ang maglalakas loob ng mga agaw? Naghahanap lang ng kamatayan. Yechen. Patay na si lolo ko. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang katarungan para sa ating guro. Pagkamatay ni Lolo, pinilit ako ng pamilya Reyes na pakasalan ang binata ng pamilya De La Cruz. Kung hindi ako pumayag, sasalakayin nila ang sektor ng espada at papatayin ka, Yechen. Kaya ako... Violeta? Naloko ka. Wala silang balak na patawarin ang samahan. Nakipagsabuatan na sila sa lahi ng demonyo para salakayin ang samahan. Ano? Ang mga tao sa samahan? Huwag kang mag-alala.
Ligtas ang samahan. Ang mga demonyong sumalakay, lahat sila ay patay na. Yechen, hindi ka dapat pumunta rito. Mapanganib dito, umalis ka na. Huli na para umalis. Naglakas loob kang sumira sa plano ng pamilya Reyes. Ang tapang mo. Ikaw ang pinuno ng pamilya Reyes. Nasaan ang guro ko? Sino ka, bata? Yechen ng sektor ng Espada ng Hilaga. Samahan ng mga tabak sa lupang malamig, Yechen. Si Yechen, hindi ko pa naririnig. Ang lupain ng Hilaga ay isang napakalamig at tigang na lugar. Ganoong baog na lugar. Hindi lilitaw ang mga talento mula roon. Kahit na siya ay isang henyo sa pagsasanay, ano naman sa harap ng pamilya Reyes at pamilya De La Cruz ay parang langgam na walang halaga. Ikaw ang tanging alagad na tinanggap ni Luotian King, Yechen. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Dati kang medyo sikat sa lupain ng Hilaga. Mamaya, narinig ko, 1,000 taon kang nagsasanay ng pangunahing eskrima, di ba? Ako nga, nasaan ang aking guro? Paano siya namatay? Sa iyo lang. Isang nasa antas ng kalahating Diyos na nagsanay ng pangunahing eskrima sa loob ng 1,000 taon. Ikaw ba ay karapat-dapat na magtanong sa akin? Gusto ko lang ng isang sagot. Kung hindi mo sasabihin, iisipin ko na ang buong pamilya Reyes ang pumatay sa aking guro at gagawin kong kasamang mamatay ang buong pamilya Reyes. Diyos ko, ano bang sinasabi ng batang ito? Isang walang kwentang tao na nagsanay ng eskrima sa loob ng 1,000 taon ay naglakas loob na magbanta sa pamilya Reyes sa harap ng lahat. Baka nabaliw na siya sa kakatraining ng eskrima. Siya ay isang kalahating Diyos lamang. Ang pinuno ng pamilya Reyes ay papatayin siya sa pamamagitan ng pag-ihip lang. Ganyan siya at gusto pa niyang agawin ang nobya at gusto pa niyang maging bayani na magligtas sa dalaga. Nakakatawa talaga. Walang galang. Kung gusto mong mamatay, ako na ang magbibigay sa iyo. Pinuno, isang kalahating Diyos lamang, bakit kailangan ninyong personal na kumilos? Mag-ingat ka kuya, siya ay isang malakas na nasa antas ng dakilang emperador. Huwag kang mag-alala. Para sa akin, isang hampas ng espada lang yan. Mayabang, mamatay ka. Panginoon. Ginong Bakit kayo nandito? Saan ka pupunta, Panginoon? Susundan kita kung saan ka man pumunta. Wala naman akong ginagawa, bibisita lang. Naglakas loob kayong pumatay ng kasapi ng pamilya Reyes. Ang nakatatandang ito ay susunugin kayo hanggang maging abo. Isang halimaw na espiritu ay nangangahas na gumawa ng krimen sa aming pamilya Reyes, mamatay ka. Matandang gago, hindi ako natatakot sa iyo. Panginoon, hindi ko siya kayang talunin. Umatras ka muna. Ako na ang bahala. Nangangahas kang manggulo sa aming pamilya Reyes. Ngayon ako, si Elder, sa harap ng lahat, papatayin kita. Dahil ikaw ang unang kumatawan sa pamilya Reyes. Simula sa iyo. Ano bang sinasabi ng walang kwentang ito? Si Elder Luo ay nasa antas ng kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan. Sa isang galaw, kaya niyang lipulin ang antas ng dakilang emperador. Siya ay nasa antas ng kalahating Diyos palang ang tapang niya naman. Naglakas loob siyang nakawa ng kasal. Ang kanyang sandigan ay ang yaomang na nasa rurok ng dakilang emperador. Hindi man lamang natalo ni yaomang ang pamilya Reyes. Anong lakas ng loob meron ng walang kwentang ito? Hintayin mo. Tiyak na papatayin siya ni Elder Luo sa isang palo. Elder Luo, itong mga walang kwenta kung hindi kaya ng inyong pamilya Reyes na asikasuhin ang mga ito. Hayaan ninyong ang aming pamilya De La Cruz ang gumawa. Sandali lang, Young Master ng pamilya De La Cruz. Papatayin ko sila ngayon din.
Mag-ingat ka, kuya. Sining ng paglilibing ng espada. Imposible. Isang antas ng kalahating Diyos. Isang sibat lang, naputol ang kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan. Parang katang-isip lang, Kuya, ang galing mo naman. sakto lang. Hindi ito ganong. Masakit ba? Hindi. Hindi masakit. Ito ang pamahid na panggamot ng dugo ng dragon. Makapagpapagaling at magpapalusog ng sugat. Walang maiiwan na peklat. Maraming salamat, Miss G. Maraming salamat, Ate G. Yechen, Ako ang pinuno ng pamilya ay nagkamali ng tingin akala ko talaga itinago mo ang iyong antas. upang makapanggulo sa aming pamilya Reyes. Hindi ko itinago ang aking antas. Anong ibig sabihin? Ako ay antas ng kalahating Diyos. Ano? Hindi niya itinago ang antas, siya talagang antas ng kalahating Diyos lang. Ang antas ng kalahating Diyos ay nakakagawa ng isang sibat na pumutol sa kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan. Imposible ito. Nakakatakot. Ang kanyang espada ay talagang nakakatakot. Isang sagot lang ang gusto ko. Paano namatay ang master ko? Nasaan siya? Kuya, pagkatapos ako dalhin ni Lolo sa pamilya Reyes, pinilit nila akong pakasalan sa pamilya De La Cruz. Hindi pumayag si Lolo, kaya ikinulong nila si Lolo at saka bigla na lang siyang namatay. Saan ninyo ikinulong ang master ko? At paano siya namatay? Yechen, si Luo Tiangking ay kasapi ng pamilya Reyes. Kahit ano pa ang mangyari sa kanya, iyan ay usapin ng pamilya Reyes. Wala kang kinalaman doon. Ako ay isang pinabayaan na sanggol. Ang master ko ang nag-ampon sa akin. Pinalaki niya ako. Wala akong espiritual na ugat. Sinabi sa akin ng master ko na kahit walang ugat ay maaari pa rin magsanay. Ang master ko at ako para siyang guro at ama. Ngunit, sinasabi mo sa akin wala akong kinalaman. Pinuno ng pamilya Reyes, ikaw na nasa tuktok ng antas ng langit na pinagpipitaganan at pinuno ng isang angkan ay pinagtatanggol ng isang nasa antas ng kalahating Diyos. Baka maging katatawanan ka. Sino ka? Ayokong may nakikialam sa mga bagay-bagay ko. Kung igigiit mo, ituturing kitang kasabwat ng pamilya Reyes na pumatay sa master ko. Isasama rin kita sa paghihiganti. Huwag magalit, pinuno ng pamilya De La Cruz. Ako na ang magpapatigil sa masamang ito na walang galang. Ito ang anyo ng rurok ng langit na pinagpipitaganan. Ang pinuno ng pamilya Reyes ay personal na kikilos. Ang pinuno ng pamilya Reyes ay nasa rurok ng langit na pinagpipitaganan. Hindi lilitaw ang antas ng santo. Walang makakatalo sa kanya. Si Yechen ay nasa antas lamang ng kalahating Diyos. Kahit na ang kanyang daan ng tabak ay medyo kakaiba, ngunit sa harap ng rurok ng langit na pinagpipitaganan, para pa rin siyang langgam. Kuya, Tumayo ka lang sa likod ko. Huwag kabahan. Panginoon ito. Ito ang anyo ng rurok ng langit na pinagpipitaganan. Tanging ang antas ng santo lamang ang makakasira nito. Kung natatakot ka, umalis ka na. Ako ay determinadong sumunod sa aking Panginoon. Kahit mamatay, hindi ako matatakot. Ginoong Yechen, ang aming samahan ng 100 kayamanan ay may malakas na tao sa pusod ng mundo. Paano kung tawagin ko ang mga eksperto ng samahan ng 100 kayamanan upang tulungan ka? Hindi na kailangan, ako mismo ang maghihiganti para sa aking guro. Hindi kailangan ng ibang tao. Yechen, bago ka mamatay, mayroon ka bang huling habilin? Sandali lang. Natatakot ka? Gusto mong magmakaawa? Huli na ang lahat. Bago tayo mag-away, gusto kong linawin ang isang bagay para sabay-sabay nating ayusin. Ano yon? Sino ang lihim na nakikipagsabuatan sa lahi ng demonyo? At nag-utos sa kanila na atakihin ang aming sektor ng espada ng hilaga?
Sino? Lihim na nakikipagtulungan sa lahi ng demonyo. Hayaan ang lahi ng demonyo na sumalakay sa sektor ng espada ng Hilaga. Ano? May taong nakikipagtulungan sa lahi ng demonyo. Ang lahi ng demonyo at ang lahi ng tao ay magkaaway na walang katapusan. Ang mga nakikipagtulungan sa lahi ng demonyo ay dapat patayin ng lahi ng tao. Ang lahi ng demonyo ay malupit at uhaw sa dugo. Pumatay ng milyon-milyong tao. Mayroon pa ring taong matapang na makipagtulungan sa lahi ng demonyo. Sektor ng espada ng Hilaga ay isa ring matuwid na sekta. Kung may taong nakikipagtulungan sa lahi ng demonyo na sumalakay sa sektor ng espada, hindi rin natin ito maaaring balewalain. Yechen, ang lahi ng demonyo ay sumalakay sa sektor ng espada ng Hilaga. Anong kinalaman natin dyan? Maling tao ang tinatanong mo. Patay na ang aking guro. Agad na nalaman ng lahi ng demonyo ang balita ng kanyang kamatayan. Nagtipon sila ng mga tao para salakayin ang sektor ng espada. Tanong ko lang, sino ang nagbigay ng balita ng pagkamatay ng aking guro sa lahi ng demonyo? Maliban sa pamilya Reyes ninyo, sino pa? Puro kasinungalingan. Ang aming pamilya Reyes at ang lahi ng demonyo ay hindi magkasundo. Paano kami makikipagtulungan sa lahi ng demonyo? Pinuno ng pamilya Reyes. Kung hindi ka makapagbigay ng paliwanag, ang utang na ito ay isasama sa pamilya Reyes mo. Kapalmoks. Isang kalahating Diyos lang ay may kapal na walang galang. Mamatay ka. Diyos ko, namamalikmata ba ako? Na-block niya ang isang atake ng rurok ng langit na pinagpipitaganan. Hindi lang iyon, kundi isang espada na pumuksa. Nasa antas ba talaga siya ng kalahating Diyos? Hindi ako naniniwala. Kahit patayin ako, hindi ako maniniwala. Imposible. Ang palad kong ito, kahit na nasa rurok ng dakilang emperador, mawawala ng walang natira. At ikaw ay walang nangyari. Isa mang palad, 10 palad mo pa pareho lang. Master, napakalakas mo talaga. Panganay na kuya, sana buhay pa si Lolo. Kung nakikita ka niya ngayon na ganito kalakas, tiyak na matutuwa si Lolo. Ginong Ye, gumawa ka ng himala! Ang pinuno ng pamilya Reyes ay may kakaiba. Baka may problema ang espada niya. Mag-ingat ka. Oo, may kakaiba. Pero kahit ano, nasa antas lang siya ng kalahating Diyos. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya mapapatay. Sibat na pumapatay ng Diyos. Bata, ngayon siguradong papatayin kita. Magpupumilit ka sa maling daan. Sige, bibigyan kita ng isa pang espada. Ang tigas ng ulo mo. Kung ganon, isa pang espada para sa'yo. Mamatay ka na. Meron akong espada. Buksan ang pintuan ng langit. Espada, buksan ang pintuan ng langit. Diyos ko! Iyon pala ang maalamat na espada ng pintuan ng langit. Paano niya nagawa iyon? Sadyang kakaiba siya. Pinaghihinalaan ko. Baka siya ay isang sinaunang dakilang tao na nagpapanggap. Imposible ito. Bossing, ito ay tiyak na isang dakilang tao. Isang espada na tumalo sa rurok ng langit na pinagpipitaganan. Tanging banal na tao lamang ang makakagawa niyan. Marahil, siya talaga ay isang banal na dakilang tao. Ikaw sabi, paano namatay ang master ko? Hindi ko pinatay ang master mo. Ano ang nangyari? Ano ang dahilan ng pagkamatay ng master ko? Hindi pumayag si Luo Tiangking. Pakasal si Violeta kay Perla Santos. Dahil hindi epektibo ang aking payo, tinatakan ko ang kanyang kapangyarihan. Ikinulong ko siya sa hukuman ng parusa. Sino ang mag-aakala na kinabukasan, namatay siya?
Luot Yang King, alam mo ba ano ang pamilya de la Cruz? Ang pamilya de la Cruz ay nagkagusto kay Violeta, ito ay kanyang karangalan. Paano mo tatanggihan? Pamilya Head, si Violeta ay apo ko. Ayaw niyang pakasalan si Perla Santos. Igagalang ko ang kanyang desisyon. Hindi ko siya pipilitin. Tanga, si Perla Santos ay may anyo ng isang santo. Maaga o huli ay aabot siya sa antas ng santo. Sa panahong iyon kayo ay aangat ng husto at ikaw na natigil sa kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan sa loob ng daang taon. Kung pumayag ka, bibigyan ka ng pamilya de la Cruz ng isang tableta ng paglikha. Sa gayon, magagawa mo dumiretso sa antas ng langit na pinagpipitaganan. Pamilya Head, desidido na ako. Hindi lang antas ng langit na pinagpipitaganan. Kahit bigyan mo ako ng pagkakataong makamit ang antas ng santo, hindi ko pipilitin si Violeta na pakasalan ang hindi niya gusto. Dahil matigas ang ulo mo, mag-isip ka muna. Halika rito, ikulong ninyo siya sa hukuman ng parusa. Kung gayon, ang master ko ay nasa hukuman ng parusa pa rin? Oo, nasa hukuman ng parusa pa rin. Dalidalhin mo ako sa hukuman ng parusa ngayon din. Lolo. Maestro, Ewan ko kung sino ang nag-iwan sa'yo sa tabing daan. May tadhana tayo. Isasama na kita sa sektam. Maestro, gusto kong mag-ensayo ng espada. Dustin Reyes, kung gusto mong mag-ensayo, gawin mo suportado kita bilang guro mo. Master, gusto kong magsanay sa ilalim ng bundok ng mga espada sa loob ng 1,000 taon hanggang sa maging dalubhasa ako sa espada. Dustin Reyes, mayroon kang layunin sa puso kaya gawin mo ang iyong makakaya. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo para sa pagsasanay. Kahit magtagumpay o mabigo, huwag mong pansinin ang tingin ng iba. Master. Ako, Master, huli na ako. Huli na ako. Guro? Huli na ako, Guro. Si Lolo ay pinatay talaga. Patay na si Lolo. Hindi man lang pinansin ng pamilya Reyes. Hinayaan lang na nakapako ang bangkay ni Lolo sa puno. Halika. Malinaw na sinadyang patayin ang aking guro. Ang enerhiya ng espada na naiwan sa kanya ay matibay na ebidensya. Sabihin mo. Sino ang pumatay sa aking guro? Ako. Talagang hindi ko alam. Ang enerhiya ng espada sa iyong guro, hindi ko rin alam kung kanino yon. Ikaw na nasa rurok ng langit na pinagpipitaganan, may pumasok sa hukuman ng parusa at pinatay ang aking guro. Sasabihin mong hindi mo alam. Gusto mo bang protektahan ang salarin o hindi ka mangahas magsabi? Ako. Mukhang si Luotiang King ay talagang sinadyang pinatay. Ang enerhiya ng espada na naiwan sa kanya medyo pamilyar. Mukhang ang natatanging enerhiya ng espada ng langit na gang ng tarangkahan ng langit na espada. Tarangkahan ng langit na espada? Nasaan ang mga natitira sa sektor ng espada ng Hilaga? Pumatay ka sa anak ko. Siguradong gagawin kitang pira-piraso. Nasaan ang mga natira sa sektor ng espada ng Hilaga? Pinatay mo ang anak ko. Pupunitin kita. Pumunta ka para kunin ang bangkay ni Luotiang King. Kung gayon, ikaw pala ang mula sa Siechen ng sektor ng espada ng Hilaga. Ako. Sino ka naman? Ako ang pinuno ng tarangkahan ng langit na espada, bata. Ikaw ba ay nasa lupain ng Hilaga at karagatan ng Kalaliman pinatay ang anak ko na si Miguel de la Cruz at si Elder Janchi ng aking samahan ng espada? Oo. Gustong humarang sa akin. Isang saksak lang, patay. Mabuti, kaya pupunitin kita ng pinuno para hindi ka na muling mabuhay. Mayroon akong dapat ayusin sa inyong tarangkahan ng langit na espada. Ikaw ba ang pumatay sa aking guro? Ang reputasyon ng sektor ng espada ng Hilaga ay laging nasa itaas ng aking tarangkahan ng langit na espada. Si Luotiang King ang pinuno ng sektor ng espada. Ako bilang pinuno ng tarangkahan ng langit na espada ay nakipaglaban sa kanya ng espada. Sino ang mag-aakala hindi man lang niya natanggap ang isang hagupit ko?
Kaya pala ikaw pala ang pumatay sa aking lolo at ginawa mo ang aking lolo ipinako sa puno upang hiyain. Sinadya mo ito. Si Luo Tiangking ay hindi sapat na mahusay. Sino ang masisisi? Ngayon, dapat malaman ng lahat ang aking tarangkahan ng langit na espada ay mas mataas kaysa sa sektor ng espada. Pinatay mo ang aking guro. Kung gayon, hayaan ang buong tarangkahan ng langit na espada na maging libingan. Pinatay mo ang guro ko, kaya ang buong tarangkahan ng langit na espada ay magiging libingan mo. Ikaw lang. Gusto mo pang sirain ang tarangkahan ng langit na espada? Ikaw, isang langgam ng antas ng kalahating Diyos, ay may kapal ng muka na magsalita ng ganyan. Alam mo ba kung sino ako, ang pinuno ng sektang ito? Ito ay ang anyo ng langit na pinagpipitaganan. Ano? Ang anyo ng langit na pinagpipitaganan ni Pinuno Lee ay isang malaking espada. Ibig sabihin, si Pinuno Lee ay nakapasok na sa antas ng langit na pinagpipitaganan. Kailan kaya pumasok si Pinuno Lee sa antas na iyon? Kamakailan lang. Si Pinuno Lee ay nasa kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan pa. Mukhang si Pinuno Lee ay may malaking swerte. Oo nga. Ang mahalaga, si Pinuno Lee pagkatapos umakyat sa langit na pinagpipitaganan, ang kanyang anyo ng langit na pinagpipitaganan ay isa pa ring espada. Ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa ibang mga nasa langit na pinagpipitaganan. Mas malakas. Bata, naririnig mo ba? Ikaw, isang mababang antas ng kalahating Diyos, ay may lakas ng loob na walang respeto sa isang langit na pinagpipitaganan. Lumuhod ka at mamatay. Kahit emperador o langit na pinagpipitaganan, sa aking paningin, isa lang iyong saksak ng espada. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Pinuno, patahimikin ang galit. Isang mababang antas ng kalahating Diyos. Bakit kailangan pang personal kang kumilos? Itataas ko lang ang kamay ko at mapapatay ko siya. Sige, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kayo tatlo, sabay-sabay kayong lumaban. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kayo tatlo, sabay-sabay kayo. Halimaw, sumuko ka na. Ito ay Lotus na plataporma ng puso ng espada. Imposible. Antas lang siya ng kalahating Diyos. Paano siya nagkaroon ng lotus na plataporma ng puso ng espada? Hindi! Peke. Tiyak na peke iyan. Ako naman. tatlong matatandang pinuno. Pinatay ang tarangkahan ng langit na espada sa isang espada. Tatlong matatandang pinuno, sobrang lakas. Hindi ko man lang makita paano siya gumamit ng espada ang kanyang landas ng espada. Ano na kaya ang antas ng kanyang kakayahan? Oo nga. Bossing ito ang maalamat na tunay na bossing. Sige. Ikaw, pumatay ka ng mga taga-tarangkahan, napakarami. Papatayin kita. Mula nang patayin mo ang aking guro, hindi na kailangan ang tarangkahan ng langit na espada. Imposible. Isang antas ng kalahating Diyos sa harap ko, isang Tiansun makakapagpabagsak ka pa ba ng langit? Ang Faxiang ay naging isang espada. Ewan ko kung yang iyong Tiansun Faxiang kung masisira ano ang mangyayari sa iyo. Napakayabang, panoorin mo kung paano kita papatayin enerhiya ng espada ng langit, nagang isang espadang pumuksa sa mundo. Gamit ang kanyang Faxiang bilang espada. Ang espadang ito ay pumuksa sa mundo. Ang Tiansun ng espada ay nakakatakot. Ang galing pumatay ay nangunguna sining ng paglilibing ng espada. Paglilibing ng araw at buwan. Ano? Hindi. Ang aking langit na anyo. Para sa mga nasa antas ng langit na pinagpipitaganan, kapag nawasak ang anyo, bumababa ang antas.
Si Ginoong Li ngayon, malamang ay bumaba na sa antas ng dakilang emperador. Sino ang mag-aakala ang anyo ng isang langit na mandirigma ng espada ay naputol ng isang espada? Si Ye Chen, napakalakas. Sa loob ng 1,000 taon, ang dakilang ito ay walang kahit anong pangalan. Ito ay tahimik lang dati pero ngayon ay nakakagulat. Pinatay mo ang aking master at ginamit mo ang enerhiya ng espada upang ang aking master ay ipinako sa puno para hiyain. Kung gayon, hayaan kitang matikman ang sakit ng libong palasok sa puso, libong espada ng kawalan. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ang tunay na salarin sa pagkamatay ng iyong master ay hindi ako. Ano ang sinabi mo? Ang pangunahing salarin ay ibang tao. Sino ba talaga? Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ang tunay na may sala sa pagkamatay ng iyong guro, hindi ako. Ano ang sinabi mo? Iba ang may sala. Sino ba talaga? Li Guiyuan ng samahan ng mga panday tabak. Walang dahilang pinatay ang pinuno ng samahan ng mga tabak sa lupang malamig. Masama ang kanyang gawa, ang ganitong masamang tao, dapat patayin na lang. Gaganti ako para sa aking guro. Ikaw nakikialam ka. Ang taong tulad ni Li Guiyuan ay may masamang puso. Lahat ay may karapatang pumatay sa kanya. Dapat siyang patayin ng maaga para hindi na siya makasira sa mundo. Kahit mamatay siya, dapat mo nang tapusin ang kanyang sasabihin. Sabihin, Sino ang may sala sa pagkamatay ng aking guro, Li Guiyuan? Pag-isipan mong mabuti. May mga salitang hindi basta-basta masasabi. Ang tunay na may sala sa pagkamatay ni Luo Tianqing ay ang pinuno ng ang pamilyang Santosa, Qin Zhan. Ang tunay na pumatay kay Lu Tianqing ay ang pinuno ng pamilya de la Cruz, si Jean de la Cruz. Ano, ang pinuno ng pamilya de la Cruz ang tunay na salarin? hindi ba ang pamilya de la Cruz ay naghahanda ng malakas na pakasalan si Lo Violeta? Bakit nila papatayin ang kanyang lolo? Kalokohan. Li Guiyuan, ikaw, isang taong malapit ng mamatay, ay naglalakas loob na manira sa aming pamilya de la Cruz. Naghahanap ka ng kamatayan. May ebidensya ka ba? Ako ay dati isang kalahating hakbang sa langit na pinagpipitaganan. Si John de la Cruz ang lumapit sa akin. Sinabi niya na bibigyan ako ng tableta ng paglikha upang tulungan akong makamit ang antas ng langit na pinagpipitaganan. Ngunit kailangan ko siyang tulungan sa dalawang bagay. Ang una ay tulungan siya na patayin si Lu Tianqing dahil si Lu Tianqing ay tutol sa pagpapakasal ni Lo Violeta kay Qin Wushuang. Ang pangalawa ay ipadala ang aking mga tao upang ibalita ang pagkamatay ni Lu Tianqing sa lahi ng demonyo. Para ang mga demonyong nagtatago sa lupain ng Hilaga ay lumusob at wasakin ang sektor ng Espada ng Hilaga. Kung totoo ang sinabi ni Li Guiyuan, ang mga gawa ng pamilya de la Cruz ay talagang kasuklam-suklam sa Diyos at tao. Para sa kanilang pansariling interes, hindi lang nila pinatay si Lu Tianqing. Nakipagsabwatan pa sila sa lahi ng demonyo. Talagang kahihiyan ito ng lahi ng tao. Sa karaniwang araw, ang pamilya de la Cruz ay mukhang makinang at marangal, ang kinatawan ng martial arts sa pusod ng mundo, ngunit sa totoo, bulok na sa kaibuturan. Kabalbalan. Wala iyon gawa-gawa ni Li Guiyuan, pinipinsala ang ating pamilya, masama ang kanyang pakay. Qin Zhan, tatanggi ka pa ba? Sa totoo lang, noong nakipagtransaksyon ako sa iyo para hindi ako maloko, palihim akong gumamit ng talisman ng alaala at naitala ang lahat. Ano, gumamit ka pala ng talisman ng alaala? Ikaw na walang hiya. Pinuno ng pamilya Santosa, mukhang umaming ka na walang pilitan. Ang inyong pamilya Santosa ay mas masahol pa sa hayop. Para pilitin akong pakasalan si Perla Santos, pinatay ninyo ang aking lolo sa liim. Hindi kayo tao. Kung may sisihin si Luo Tianqing sa kanyang pagiging hindi marunong rumespeto. Ang pamilya Santosa ay may mataas na katayuan at nangahas siyang tanggihan ang kasunduang ito. Luo Tianqing ay isa lamang, kalahating hakbang sa langit na pinipagpitaganan. Ako, ang matandang guro ng pamilya Santosa, ay nasa antas ng kalahating santo, isang kalahating santo sa kasalukuyang panahon. Bakit para sa isang patay na tao, gagawin ninyong kaaway ang pamilya Santosa? Sino man ang pumatay sa aking guro, walang isa man ang makakatakas sa akin. Kung ang pamilya Santosa ay may kalahating santo o wala, walang kinalaman yon. Ye Chen, talaga namang mapangahas ka, Ye. Ginoong Ye, ang tunay na salarin na pumatay sa iyong guro ay si Qin Zhan. Naakit lang ako ng kanyang mga salita. Mangyaring, Ginoong Ye, patawarin mo ako at iligtas ang aking buhay. Patawarin ka? Kung gayon, ang aking guro ay hindi mapapayapa sa langit. Saksakin ng libong espada. Makatitiyak ka?
ang mga miyembro ng pamilya Santosa ay susunod sa iyo. Yechen, sigurado ka bang gusto mong maging kaaway ng pamilya De La Cruz? Hindi ako ang gustong maging kaaway ng pamilya De La Cruz, kundi ang pamilya De La Cruz ang gustong makipag-away sa akin at sa buong sektor ng Espada ng Hilaga. Pinatay nila ang aking master, nakipagsabwatan sa lahi ng demonyo, balak nilang sirain ang sektor ng Espada. Pinilit nila ang aking nakababatang kapatid na babae na pakasalan ang pamilya De La Cruz. Ang pamilya De La Cruz dahil sa kanilang reputasyon at ang kanilang kalahating santo na ninuno ay laging ginagawa ang gusto nila. Binabaliktad nila ang tama at mali. Ito ay tipikal na ang mga opisyal ay pinapayagang magsunog, ngunit ang mga tao ay hindi pinapayagang magsindi ng ilaw. Ang pamilya De La Cruz ay nakipagsabwatan sa lahi ng demonyo at pinatay ang pinuno ng sektor ng Espada. Dapat silang parusahan. Ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay. Ito ay natural at makatarungan. Ikaw naman. Yechen, gusto mo talagang laban hanggang kamatayan. Mayroon pang silid para sa kompromiso. Isipin mong mabuti. Ang pamilya De La Cruz ay may kalahating santo na nagbabantay. Walang silid. Tikman mo ang espada ko. Paano mo kayang bastusin ang pamilya De La Cruz? Ito ay paghahanap ng kamatayan. Paano kang nangahas na walang galang sa pamilyang Santosa? Ito ay naghahanap ng sariling kamatayan. Lolo. Perla, huwag kang pumunta rito. Umalis ka na. Bumalik ka sa pamilyang Santosa at hilingin sa matandang Santosa na lumabas sa pag-iisa. Talaga nga, ang pinuno ng pamilyang Santosa sa harap ni Yechen ay isang espada lang. Ang pinuno ng pamilyang Santosa ay talagang mapagbigay. Ang talisman ng pagbasag sa kalawakan ay napakahalaga. Hindi niya ito ginamit upang tumakas. Sa halip ay ibinigay kay Perla Santos. Tiyak na para sa pamilyang Santosa, mapangalagaan ang lahi. Kung hindi tatakas si Perla Santos, ay mamamatay din dito. Walang silbi. Si Perla Santos ay naghangad na ang kininang munting kapatid. Hindi siya makakatakas. Yechen, huwag kang masyadong mayabang. Kapag lumabas ang matandang Santosa ay ang iyong kamatayan. Talaga ba? E di mauna ka nang mamatay. Pinakulong ko lang si Luo Tianqing sa hukuman ng parusa. Hindi ko inaasahan na ang pamilya De La Cruz ay ganyan kasakim at mapanganib. Pinatay nila si Luo Tianqing ng walang awa. Kung alam ko lang na ganyan kasama ang puso ng pamilya De La Cruz, sa anumang paraan ay hindi ako sasang-ayon sa kasal na ito. Pinuno ng pamilya Reyes, hindi mo ba naisip na ngayon mo lang sinasabi ang mga salitang ito na labag sa iyong loob ay huli na ba? Yechen, talagang wala akong kinalaman dito. Hindi ako nakisali. Sa pagpatay kay Luo Tianqing. Talagang wala. Bilang pinuno ng pamilya Reyes na nasa rurok ng langit na pinagpipitaganan, pumasok si Li Guiyuan ng lihim at pumatay sa hukuman ng parusa. Hindi mo ba alam, pinatay ni Li Guiyuan ang aking guro. Tiyak na alam mo, ngunit hindi mo pinigilan. Sa halip ay pumayag ka. Mula sa puntong ito, ikaw ay kasabwat. Noon, hinila ako ni Chinchan para uminom. Pinigilan niya ako. Walang saysay ang pagdadahilan. Tatanungin kita muli, bakit nagustuhan ng pamilya De La Cruz ang bunsong kapatid na babae? Ipilit na pakasalan si Qin Wushuang. Dahil si Luo Ziyi ay isang napakabihirang katawan ng misteryosong yin na jade. Katawan ng misteryosong yin na jade, kahit na bihira. Ngunit sa malawak na pusod ng mundo ay may mga babaeng may kapantay na katawan na tiyak na mayroon. Bakit pinili ng pamilya De La Cruz ang bunsong kapatid na babae? Maging para makamit ang layunin ay naging walang pinipiling paraan. Sabihin mo. Sabi, si Perla Santos ay may anyong santo, si Violeta ay may katawan ng misteryosong yin na jade, at ang pamilya De La Cruz ay may sikretong pamamaraan na magpapahintulot kay Perla Santos sa pamamagitan ng paghahalo ng yin at yang na patuloy na kunin mula kay Violeta ang kanyang likas na espiritual na enerhiya. Ito ay lubos na magpapabilis ng bilis ng pagsasanay ni Perla Santos, kaya pinuntirya ng pamilya De La Cruz si Violeta. Ito. Hindi ba ito ay ang paraan ng tao bilang kaldero? gamit ang tao bilang kaldero, kunin ang espiritual na enerhiya. Ang pamilya De La Cruz ay napakalupit at madaya. Hindi nila itinuturing na tao ang iba. Oo nga, kapag naging tao bilang kaldero, sa loob ng 3 taon, maubos ang lahat ng espiritual na enerhiya sa katawan, at ang kanyang katawan ay matutuyo at mamamatay. Tao bilang kaldero. Ang galing naman ng tao bilang kaldero.
si Violeta ay miyembro pa rin ng pamilya Reyes. Ikaw bilang pinuno ng pamilya, alam mo na kapag siya ay naging kaldero ng iba para sa pagsasanay, ano ang magiging resulta. Ngunit para sa iyong sariling kapakanan, ginawa mo pa rin ito kahit alam mo. Ikaw na pinuno ng pamilya, ang galing mo naman. Yechen, mali ako. Alam ko, mali ako. Nagpadala ako sa tukso sandali. Naloko ako ng pamilya de la Cruz. Patawarin mo ako isang beses lang. Patawarin kita. Mabubuhay pa ba ang aking guro? Bigong pala sa puso. Bunso, ang mga pumatay kay guro. Pinatay ko na silang lahat. Si Perla Santos na nagnanasa sa iyo, nakatakas siya pabalik sa ang pamilyang Santosa. Hindi naman kailangan magmadali. Ilibing muna natin siguro ng payapa. Susundin ko ang sinabi ng kuya. Guro, ang mga nanakit sa inyo, guro, pinatay ko na po sila. Maayos ang lahat sa loob ng sektang. Dadalahin ko si Bunso pabalik sa sektang. Hindi ko siya hahayaang maapi. Kung naririnig mo kami, guro, maaari ka nang magpahinga ng payapa. Ginoong Yecheng, ito ang kristal ng yelo ng 10,000 taon. Ilalagay ito sa loob ng kabaong. Mapapanatili nitong hindi nabubulok ang katawan. Binibining G. Ang kristal ng yelo ng 10,000 taon ay napakahalaga. Ako. Ginoong Yecheng, hindi na kailangan magpakumbaba sa akin. Sige, maraming salamat, Binibining G. Susunod, maglalamay ako para kay guro sa loob ng 7 araw. Kaya, kailangan ko ng isang tao na magpapadala ng mensahe sa ang pamilyang Santosa. Ako na ang gagawa niyan para sa iyo. Samahan ng mga kayamanan Hiraya ay may mga tindahan sa buong pusod ng mundo. Ano ang gusto mong iparating sa ang pamilyang Santosa? Maaari kitang tulungang ipadala. Sabihin mo sa pamilya Santosa, isuko si Perla Santos sa loob ng 7 araw. Ang iba pang miyembro ng pamilya Santosa, hindi ko na sila hahabulin. Kung hindi, pagkatapos ng 7 araw ng kamatayan ng aking guro, tiyak na personal akong pupunta, lilipulin ko ang pamilya Santosa. Sige, tutulungan kita ngayon na ipalaganap ang balita. Panginoon, magbabantay din ako sa lamay ng guro ng aking Panginoon. Si Yechen ay talagang may malasakit at tapat. Si Panginoong Lo ay may ganitong alagad. Makakapanatag na ang kanyang kaluluwa. Ang paghihiganti ni Boss Yechen ay hindi pa tapos. Naipadala na ang mensahe sa pamilya Santosa. Ang balitang ito ay tiyak na yayanig sa buong pusod ng mundo. Ang pamilya Santosa ay may isang kalahating santo na ninuno. Hindi alam kung ano ang gagawin ng ninuno ng pamilya Santosa pagkatapos ng kanyang pagmumuni-muni. Paano siya haharap? Ninuno, lumabas ka at iligtas mo kami. Kung hindi lalabas ang ninuno, mawawala na ang pamilya Santosa. Ano ba ang nangyari? Ninuno, patay na si Lolo. Pinatay ni Yechen. Gusto rin akong patayin ni Yechen. At lilipulin niya ang pamilya Santosa. Mangyaring ipagtanggol mo kami, ninuno. Ano ang sinabi mo? Ano yung sabi mo? Lolo, si Yechen mula sa sektor ng Espada ng Hilaga. Pinatay si Lolo. Hindi lang yon. Si Li Guiyuan, pinuno ng tarangkahan ng langit na espada at ang pinuno ng pamilya Reyes. Pinatay din niya sila. Ano ba talagang nangyari? Pumasok si Yechen sa pamilya Reyes, pinatay si Chinjan. Pinatay si Luo Tiangking. Lolo, Binibining Ginoo, masama ang balita. Matandang katiwala. Anong nangyari? Baka naman si Yechen dumating na sa pamilya de la Cruz. Hindi ba? Kung mga siyang pumunta rito, papatayin ko siya ng pira-piraso. Lolo, ang lalaking si Yechen, nagpahatid ng mensahe. Sabi niya, sa loob ng 7 araw, dapat ibigay ang Binibining Ginoo. Kung hindi, pagkatapos ng 7 araw ng kamatayan ng kanyang guro, personal siyang darating para maningil. Mangangahas siyang maningil sa atin? Ang lakas ng kanyang loob. Tayo ay pamilya de la Cruz, isang pamilyang kalahating santo at ganun siya kayabang. Lolo, si Yechen talagang napakayabang. Sabi niya paririto siya. Siguradong darating siya, Lolo. Ano ang gagawin natin? Huwag magmadali. May natitira pang oras bago matapos ang 7 araw. May plano ako. Lolo, dapat patayin ninyo siya. Ipaghiganti si Lolo. Ang daan ng espada ni Yechen ay kakaiba.
Isang suntok lang sa antas ng kalahating Diyos. Pinatay ang rurok ng langit na pinagpipitaganan. Talagang hindi ka panipaniwala, pero okay lang. Tumawag ako ng ilang matandang kaibigan. Magtatayo kami ng isang nakamamatay na array. Kung pumunta siya rito, tiyak na mamamatay siya. Napakabuti naman. Gusto kong makita ang paghihirap ni Yechen at agawin si Lo Ji. Ang babaeng gusto kong maging lalagyan ng espiritu. Hindi ko ito palalampasin. Guro, ito ang paborito mong alak, ang alak ng nalasing na diwata. Sasamahan pa kita ng isang bangga. Kapag gusto mo uling uminom, magpakita ka lang sa panaginip ko. Sasamahan kitang uminom. Pitong araw na ang lumipas sa pamilya De La Cruz. Wala pa bang balita? Panginoon, wala pa akong nakikitang galaw mula sa pamilya De La Cruz. Mukhang ang pamilya De La Cruz ay hindi na magsusuko ng tao. Sinungi ang aking nalaman. Ang nakatatandang ninuno ng pamilya De La Cruz ay lumabas na. Maliban na lang kung darating ang isang santo, ang kalahating santo ay hindi matatalo. Nag-aalala ako. Nakababatang kapatid na babae, mayroon kang nakatatandang kapatid na lalaki, huwag kang mag-alala. Isang kalahating santo lang. Gaano mo kakilala ang pamilya De La Cruz? Bukod sa nakatatandang ninuno na kalahating santo, ano pang puwersa ang mayroon sila? Ginoong Yen, narito ang kumpletong impormasyon tungkol sa pamilya De La Cruz. Ang nakatatandang ninuno ng pamilya De La Cruz ay may malawak na koneksyon, nakikipagkaibigan sa maraming makapangyarihang tao. Bukod pa riyan, ang lakas ng pamilya De La Cruz ay may kaugnayan sa sektor ng daan ng langit. Sektor ng daan ng langit. Sektor ng daan ng langit ay ang pinakamataas na sektor sa lupain ng langit na alon. Ang nag-iisang santo sa lupain ng langit na alon ay nasa sektor ng daan ng langit. Siya ang pinuno, tinatawag na santo ng daan. Si Perla Santos ay may pambihirang buto, may anyo ng isang santo. Kaya si Perla Santos ay sumabi na sa sektor ng daan ng langit at ang huling estudyante ng santo ng daan. Ang pamilya De La Cruz ay nasa pusod ng mundo at maging sa buong lupain ng langit na alon ay may mataas na paggalang. Wala silang kinakatakutan. Sa isang banda ay dahil ang pamilya De La Cruz ay may kalahating santo na ninuno. Sa kabilang banda ay dahil si Perla Santos ay naging alagad ng dakilang santo. Ang pangalan ng dakilang santo ay kilala sa buong lupain ng langit na alon. 1,000 taon na ang nakalipas, ang dakilang digmaan ng tao at demonyo ay si dakilang santo ang personal na kumilos at tinalo ang emperador ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa lupain ng langit na alon ng kapayapaan para sa lahi ng tao. Tama, kaya sa lupain ng langit na alon sa paningin ng lahat ng lahi ng tao, ang sektor ng daan ng langit ay isang banal na lugar. Ang ibig mong sabihin ay kung gusto kong kasuhan si Perla Santos, ang sektor ng daan ng langit ay makikialam at kahit ipagtanggol siya, oo. Kung si Perla Santos ay banta, ang sektor ng daan ng langit ay tiyak na magtatanggol sa kanya. Kahit maaring lumitaw mismo si dakilang santo. 1,000 taon na ang nakalipas, sinalakay ng lahi ng demonyo ang lahi ng tao. Sa panahon ng panganib, lumitaw si dakilang santo at nakipaglaban sa emperador ng mga demonyo. Mula noong laban na iyon, hindi na lumitaw si dakilang santo sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, lilitaw ba si dakilang santo para kay Perla Santos? Malamang, si Perla Santos ay may anyo ng isang santo. Kaya niyang magmana ng pamana ni dakilang santo. Hindi siya pababayaan ni dakilang santo na mapahamak. Ginoong Yechen, bumalik na lang tayo sa lupain ng Hilaga at saka nakapaghiganti na ako para sa aking lolo. At saka si Perla Santos ay hindi pa ako gaanong nasaktan. Hindi kailangan para sa kanya na makipag-away sa buong sektor ng daan ng langit. Luo Ji. Minsan, hindi sapat na sabihin na wag na lang pansinin para matapos ang usapin. Si Perla Santos ay may talino ng isang santo, itinuturing kang isang daluyan ng enerhiya. Hindi kanya pakakawalan. Ang iyong espiritual na enerhiya ay makakatulong sa kanya upang mas mabilis na magsanay. Ang kanyang tsansa na maabot ang antas ng santo ay mas malaki. Paano siya makukontento na sumuko? Ano ang gagawin natin? Madali lang. Pumunta tayo ngayon sa pamilya De La Cruz. Madali lang. Pupunta na tayo sa pamilya De La Cruz. Ginoong Ye, ganyan ka lang pupunta sa pamilya De La Cruz? Sa panig nila, tiyak na naghanda na sila ng maraming bitag. Mag-ingat sa panloloko, wala yon. Kahit maraming bitag, ano naman, isang taga lang ng espada ang kailangan. Panganay na kapatid, yung kabaong ng guro. Dalhin ang kabaong ng guro. Pagkatapos nating harapin ang pamilya De La Cruz, babalik tayo sa lupain ng Hilaga. Ililibing natin ang guro sa sektor. Ang kabaong ng dating pinuno, ako na ang magdadala. Sige, ikaw na ang magdala. Tara, pumunta tayo sa pamilya De La Cruz.
Tingnan nyo si Ye Chen, lumabas na siya. Kaya pala umaksyon si Yechen. Haharapin ba niya ang pamilya de la Cruz? Ang pamilya de la Cruz ay may kalahating santo. Si Perla Santos pa ay alagad ng santo ng daan. Hindi man lang siya natatakot. Ang tapang talaga. Sundan natin. Kailangan nating alamin ang mangyayari. Ang pamilyang Santosa ay lihim na nakikipagsabwatan sa lahi ng demonyo at nagtaksil sa lahi ng tao. Si Perla Santos ay nagsasanay ng masamang kapangyarihan. Balak niyang gamitin ang mga tao bilang hurno upang agawin ang espiritual na enerhiya. Dumating ako ngayon. Upang hatulan ang pamilyang Santosa, kailangan ng pamilyang Santosa na magbigay ng paliwanag. Diyos ko, ito ang anyo ng kalahating santo. Ang ninuno ng pamilyang Santosa ay lumabas na. Ang anyo ng kalahating santo ay mas malakas at nakakatakot. Kung walang santo ang kalahating santo ay walang tatalo. Hindi naman sigurado iyon si Ye Chen ay may kakayahang putulin ang isang Diyos ng kanyang espada. Baka maputol din niya ang isang kalahating santo. Yechen, ang tapang mo talaga at nangahas kang humatol sa aming pamilyang Santosa. Isang mababang antas ng kalahating Diyos lang. Ano ang karapatan mo dahil sa espadang ito sa aking kamay? Mabuti ang mga tao ng pamilyang Santosa ay narito. Tingnan natin kung ano ang gusto mong paraan ng paghatol. Dahil ayaw mong ibigay si Perla Santos, kailangan ko na lang kunin ang kanyang buhay ng personal. Yechen, naloko ka rin. Ito ang formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit. Hindi lang ikaw, kahit isang santo, ang matrap ay nasa panganib na mamatay. Patay ka na. Yechen, nahulog ka sa bitag. Ito ang formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit. Hindi lang ikaw, kahit isang santo ang matrap, may panganib din na mamatay. Ikaw, patay ka na. Kuya. Ano? Ito pala ay ang maalamat na formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit. Sabi nila, kaya nitong pumatay ng santo. Tingnan ninyo, hindi lang ang ninuno ng pamilyang Santosa, isang kalahating santo, kundi pati si Ninuno Celestino, Ninuno Benedicto. Dumating din ang 2 kalahating santo na ito. Tiyak na ang ninuno ng pamilyang Santosa ang nagimbita sa kanila para tumulong. 3 kalahating santo at kasama ang formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit. Ginoong Ye, malamang nasa panganib siya. Violeta, panganib! Bunso, huwag kang lumapit, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Nasa bingit ka na ng kamatayan pero matigas pa rin ang bibig mo. Kahit isang santo matrap sa formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit, hindi rin magsasabing ayos lang. Bata talagang mayabang at mangmang ka. Mga ninuno, patayin muna natin ang taong ito para maiwasan ang gulo. May punto si Perla Santos. 2 kong kaibigan, sabay tayong kumilos. I-activate ang malaking formasyon. Patayin ang magnanakaw na ito. Isang maliit na formasyon lang yan. Tingnan mo ang espada ko. Durugin ito. Isang tabak ko lang, lulusutin ito. Isang munting dragon ng kidlat. Anong magagawa nito sa akin? Ako na. Putulin. Kidlat ng pagkawasak na gawa ng malaking aray, kaya niyang sirain. Paano naging posible? Ang tabak na hawak ng taong ito, talagang kakaiba. Ano kung kaya niyang wakasan ng kidlat? Kung hindi niya masira ang aray, patuloy siyang tatamaan ng libu-libong kidlat, hindi siya makakatagal.
Ang galing talaga ni Ginoong Ye, isang hiwa libo-libong kidlat ang nawasak, wala pang katulad. Wala nang tatalo sa landas ng espada ng aking Panginoon. Lolo, nakikita mo ba mula sa langit, Lolo? Ang aking kuya ay nagpractice ng espada sa loob ng 1,000 taon. Ang aking kuya ay nagpractice ng espada sa loob ng 1,000 taon. Sa wakas, naging perpekto na ang kanyang landas ng espada. Pormasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit. Makatawag ng kidlat mula sa langit upang puksain ang lahat. Hindi ko akalain na kaya pala ni Master Ye muli na namang binago ni Master Ye ang aming pagkakaintindi. Sobrang lakas. Itong 3 kalahating santo magkakamali sila. Imposible si Ye Chen ay nasa antas ng kalahating Diyos lang. Bakit niya kayang tumagal sa pormasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit? Hindi ako naniniwala. Hindi talaga ako naniniwala. Ye Chen, kapag nabuo na ang formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit, ito'y patuloy na tatawag ng kidlat mula sa langit para bombahin ka. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin ituloy ang pag-andar ng malaking formasyon kahit sa pagod lang, mapapagod siya hanggang mamatay. Pormasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit na espada, ito lang? Ito lang ba ang kaya? Hindi naman ganun kagaling. Ye Chen, nasa huling hininga ka na matigas pa rin ang bibig. Nasa huling hininga. Kung ganyan ang sinasabi mo sa susunod, sisimulan ko ng sirain ang pormasyon. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Sabi niya, sisirain niya ang formasyon. Nakakatawa talaga. Lahat ng espada ay bumabalik sa pinagmulan. Lahat ng espada ay bumabalik sa pinagmulan. Ano ang nangyayari? Hindi ko mapigilan ang aking espada. Ako rin. Ang aking espada ay hindi na sumusunod. Gusto nitong lumabas. Ito ay dahil kay Senyor Ye. Senyor Ye, gagamitin niya ang pinakamataas na landas ng espada para basagin ang array. Sa bundok ng mga espada ay puno ng mga sekta. Ang mga espadang iniwan ng mga ninunong na una. Ngayon lahat ay gumagalaw ng kakaiba. Ito ay dahil may isang tawag. Punong matanda. Baka ito ay ginawa ng Panginoon. Tiyak na ang Panginoon ang tumawag. Ang Panginoon ay nasa ilalim ng bundok ng mga espada. Nagsasanay ng espada sa loob ng 1,000 taon. Tanging ang Panginoon lamang ang makakatawag sa mga espada sa bundok ng mga espada. Alam ko na, ito ay ang sektor ng espada, ang malamat na pinakamataas na landas ng espada. Lahat ng espada ay bumabalik sa pinagmulan. Basagin ang aray. Sinira ang formasyon. Panatilihin ang malaking formasyon, huwag siyang hayang talagang masira ito. Nasira na ang malaking formasyon. Paano ito nangyari? Ano ba talaga itong taong ito? Isang kakaibang nilalang. Kaming 3 kalahating santo na nagpapatibay ng formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit ay natalo niya. Siya ba talaga ay nasa antas ng kalahating Diyos?
Sa buong mundo, saan ka makakakita ng ganyang kalahating Diyos? Nasira na ang pormasyon. Sinira ng nakatatandang kapatid na lalaki ang pormasyon. Ginoong Ye, tunay na walang kapantay. Kahanga-hanga. Ang galing ng Panginoon, kahit kalahating santo sa harap ng Panginoon ay wala ring laban. Ano pa bang kaya ninyong gawin? Kung ubos na lahat iyan, handa na ba kayong mag-iwan ng testamento? Tingnan ninyo, matapos masira ang formasyon, walang kahit anong galos si Idolo Ye. Ang tinaguriang makakapag-trap ng santo, ang formasyon ng 10,000 kidlat na nagpaparusa sa langit, ay hindi man lang nakasugat kahit isang hibla ng buhok ni Idolo Ye. Susunod, lalabanan ba ni Idolo Ye ng mag-isa ang 3 kalahating santo? Noong una, hiniling ko lang na ibigay ng pamilyang Santosa si Perla Santos. Ngayon, pinilit mong idamay ang buong pamilya. Bata ka pa, sa tingin mo panalo ka na. Sa harap ng kalahating santo, wala ka lang. Kung pipigilan ninyo ako, kailangan ko munang patayin kayo bago harapin si Perla Santos. Yechen, hindi ka magtatagumpay. Sa harap ng 3 kalahating santo, matapang ka pa rin. Nasaan ang Santo Master ko? Gusto mo akong galawin? Walang paraan. Talaga? Subukan lang natin. Mga kaibigan, magtulungan tayo. Patayin ang mayabang na ito. Laban? Tining ng paglilibing ng espada. Meron akong isang espada. Ililibing ng langit at lupa. Ang aking selyo. Naputol ang aking palakol na nagbubukas ng langit. Paano ito nangyari? Naging espada ang langit at lupa. Sabay tayong lumaban. Wasakin ang espadang ito. Ninuno Celestino, patay na si Ninuno Benedicto. Nako, 2 kalahating santo ang sabay na napatay. Talagang hindi nila kayang harangan ang espada ni Yechen. Ikaw ay nasa antas ng kalahating Diyos lamang. Bakit ang lakas mo? Hindi ito makatuwiran. Hindi talaga makatuwiran. Ano ba ang makatuwiran? Ang pamilya de la Cruz ay nakikipagsabwatan sa lahi ng demonyo. Ginagamit ng mga alagad ng pamilya de la Cruz ang tao bilang pugon. Iyon ang makatuwiran. Yechen, huwag mo kaming siraan ng pamilya de la Cruz. Ang pamilya de la Cruz ay matapat at marangal. Paano kami makikipagsabuatan sa lahi ng demonyo? Walang saysayang pagdadahilan. Alam ng lahat ang katotohanan. Tama si Yechen. Si Chinjan ay nakikipagsabuatan sa lahi ng demonyo. Nagbibigay ng impormasyon sa lahi ng demonyo. Pinapunta ang lahi ng demonyo upang atakehin ang sektor ng espada ng Hilaga. Ang mga gawa ng pamilya de la Cruz ay kasuklam-suklam. Pakikipagsabuatan sa lahi ng demonyo. Pagpinsala sa lahi ng tao, iyan ay parusang kamatayan. Hindi mapapatawad. Sinusuportahan namin si Yechen. Sinusuportahan namin si Yechen. Kayong mga langgam sa antas ng dakilang emperador. At naglakas loob kayong magsalita laban sa pamilya de la Cruz. Naghahanap kayo ng kamatayan. Gusto mo bang patahimikin sila? Sa harap ko, hindi mo magagawa yon. Ninuno. Perla. Dali kontakin ang sektor ng daan ng langit. Gurong Daosheng. Saklolo.
Dumating na ang iyong guro. Hindi ka rin niya maililigtas. Hindi. Matapang na hamak. Pumatay ka ng alagad ng isang banal. Mapangahas kang nilalang. Naglakas loob kang patayin ng alagad ko. Guro. Banal na daan. Siya ang maalamat na banal na daan. Lupain ng langit na alon. Walang nangangahas na magpanggap na banal na daan. Tiyak na siya nga. 1,000 taon na ang nakalilipas, digmaan sa pagitan ng lahi ng demonyo at lahi ng tao. Personal na pinigilan ng banal na daan ang emperador ng mga demonyo. Pagkatapos ng 1,000 taon, hindi lumabas ang banal na daan. Hindi inaasahang lalabas siya ngayon. Nako! Lumabas na ang banal na daan. Ang banal na daan ang lupain ng langit na alon ang nag-iisang malakas sa antas ng santo. Ngayon lang namin nakita ang totoong tao. Si Perla Santos ay may potensyal na maging santo. At siya ang huling alagad ng banal na daan. Tiyak na lalabas siya upang protektahan si Perla Santos. Binata, bakit mo pinatay ang aking alagad? Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag, mapipilitan kitang pigilan. Pigilan. Sa iyo lang. Supilin. Ikaw lang ba? Walang hiya kang tao ka. Pakisamantala mo ang santo. Ang santo ng daan ay iginagalang. Nagligtas siya ng lahi ng tao mag-isa. Paano mo siya hindi igagalang? Kung ganyang walang hiya, Dapat supilin. Guro, marami na siyang napatay, ang lolo ko pati na ang ninuno ko, at 2 pang ninunong kalahating santo, pinatay niya lahat. Guro, dapat ninyong patayin siya ngayon din. Ikaw ay nasa antas ng kalahating Diyos lang. Pero nagawa mong maunawaan ng walang kapantay na daan ng espada. Kaya pala kaya mong pumatay ng kalahating santo. ang pamilya De La Cruz ay nakikipagsabuatan sa lahi ng demonyo. Si Perla Santos ay gustong gawing hurno ang mga tao, punong-puno ng kasalanan. Siyempre dapat kong linisin. Gusto mo bang humadlang? Si Perla Santos ay alagad ng santo na ito. Kung ano ang nararapat sa kanya, ang santo na ito ang magpapasya. Paano kung hindi ako pumayag? Ang kapal ng mukha mo, anong tingin mo sa sarili mo? Bumastos ka sa santo. Kayong mga alagad ng sektor ng daan ng langit, talagang bulag kayo. Inaakala ninyong kaibigan ng kaaway, hindi ninyo alam. Nakakatawa at nakakalungkot. Anong ibig mong sabihin? Pinapahiya mo ang santo? Ang walang hiya na ito ay hindi makatuwiran. Dapat siyang patayin. Ikaw, talaga bang ikaw ang santo ng daan? Ikaw, talaga bang Daosheng ka? Kayabangan. Lakas ng loob mong pagdudahan ang pagkatao ko. Walang takot na pa-start. Ang pagkatao ng isang banal, hindi mo yon dapat pagdudahan. 1,000 taon na ang nakalipas, pinangunahan ng emperador ng mga demonyo, ang lahi ng demonyo sa malawakang pag-atake, nagdulot ng pagkawasak at paghihirap. Si Daosheng ang namuno sa mga mandirigma ng lahi ng tao upang lumaban tinalo ang emperador ng mga demonyo at sinupil ang lahi ng demonyo. Kaya ngayon ay mayroong lahi ng tao. Si Daosheng ay may malaking kontribusyon sa lahi ng tao at ikaw ay walang galang. Iginagalang ko ang 1,000 taon na ang nakalipas ang nakipaglaban sa emperador ng mga demonyo, ang nakatatandang Daosheng. Pero hindi ibig sabihin na dapat kong igalang ang nasa harapan ko, ang tinatawag na Daosheng na ito. Ano ba siya? Yechen talaga namang wala kang takot sa batas. Ang guro ko ay ang pinuno ng sektor ng daan ng langit at siya rin ang salupain ng langit na alon ang Daosheng na iginagalang ng lahat ng lahi ng tao. Ikaw naman ay nagsisinungaling na parang walang nakikita. Ano ang iyong motibo?
Daos siyang isang walang galang na taong walang takot sa batas. Dapat siyang patayin ng lahat ng tao sa mundo. Sa harap ko nagpapanggap ka pa. Huwag mong isipin na sa balat ng nakatatandang Daosheng ay maililihim mo sa lahat ng tao. Ngunit, hindi mo ako maililihim. Ye Chen, ano ang ibig mong sabihin? Dahil Talagang hindi ka ang tunay na Daosheng sa ilalim ng balat na ito. Ang nakikita ko ay napakalaking enerhiya ng demonyo. Nakikita ko ang uhaw sa dugo at kalupitan. Ikaw ay hindi tao. Ginoong Ye, ano ang sinasabi niya? Hindi ito ang tunay na santo ng daan. Ano ang nangyayari? Hindi siya ang santo ng daan. Sino kaya yon? Sa palagay ko, si Ginoong Ye ng walang dahilan ay hindi magsasabi ng ganyan. May tiyak na dahilan yan. Naniniwala ako kay Kuya. Si Kuya ay hindi basta-basta nagsasalita. Ang taong ito ay hindi ang santo ng daan. Sino naman yon? Nasaan ang tunay na santo ng daan? Hindi ko rin alam. Tingnan natin kung paano sasagutin ni Gia ang mga tanong. walang katotohanan. Hindi ako ang santo ng daan. Kung gayon, sino ako? Ang anyong ito ay maaaring lokohin ng iba, ngunit hindi ako. Ang aking puso ng espada ay malinaw. Matagal ko nang natamo ang mata ng espada na nagwawasak ng ilusyon. Nakikita ng aking mata ang lahat ng ilusyon. Nakakakita ng katotohanan at kasinungalingan. Sa ilalim ng anyong ito, hayagang isang demonyo. Kaya, hindi ka ang santo ng daan, kundi emperador ng mga demonyo. Emperador ng mga demonyo. Ye Chen, nagsasabi ka ng kalokohan. 1,000 taon na ang nakalipas. Ang emperador ng mga demonyo ay matagal nang sinupil ng santo ng daan na master. Ito ay isang katotohanang alam ng lahat. Emperador ng mga demonyo. Hanggang ngayon, ayaw mo pa bang bitawan ng anyong ito? Hanggang kailan ka magpapanggap? Mabuti. Isang napakagandang mata ng espada na nagwawasak ng ilusyon. Nagtatago ako ng 1,000 taon at natuklasan mo ako sa isang sulyap. Ngayong natuklasan mo na ako. Ano naman kung ipakita ko ang aking tunay na anyo? Bahala na. Kayo lahi ng tao ngayon ay malilipol na. Hindi. Ang aking guro ay talagang banal na daan. Paano siya naging emperador ng mga demonyo talaga? Ang lagi nating iginagalang ang pinunong banal na daan ay pala ang emperador ng mga demonyo na nagkukunwari, at ang ating pinuno, nasaan si banal na daan? Emperador ng mga demonyo! Si Banal na Daan ay pala ang emperador ng mga demonyo na nagpapanggap. Nalinlang tayong lahat noong 1,000 taon. Ang katotohanan ng labanan ni Banal na Daan at ng emperador, ano ba talaga? Grabe, nakakatakot isipin. Hindi nasupil ang emperador ng mga demonyo. Sa halip, nawawala si Banal na Daan. Ang aming lahi ng tao, hindi ba tayo nanganganib na malipol? Tama ang sinabi ni Ye Chen. Peke si Banal na Daan. Ang tunay niyang anyo ay ang emperador ng mga demonyo. Buhay pa ang emperador ng mga demonyo. Ibig sabihin, sa loob ng 1,000 taon, ang lahi ng demonyo ay nag-ipon ng lakas. Ngayong ipinakita ng emperador ang kanyang tunay na anyo, manganganib na ang lahi ng tao. Huwag kang matakot. Ano naman kung muling lumitaw ang emperador? Naniniwala ako sa aking Panginoon. Tiyak na kaya niyang supili ng emperador. 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi nagawa ni Banal na Daan. Tiyak na kaya ng aking Panginoon. Tama. Naniniwala rin ako kay Ye Chen. Emperador ng mga demonyo. Ang tunay na nakatatanda ng samahan ng dakilang marangal, nasaan siya? Ang labanan 1,000 taon na ang nakalipas. Ano ang katotohanan? Emperador ng mga demonyo. Nasaan ang tunay na nakatatandang Daosheng? Ang digmaan 1,000 taon na ang nakalipas. Ano ang katotohanan? 1,000 taon na ang nakalipas, ako ay talagang pinigilan ni Daosheng. Hindi ko kayang talunin si Daosheng. Ngunit nung malapit na akong matalo at mamatay, sa hindi malamang paraan, may isang kataas-taasang nilalang mula sa labas ng kalawakan, nagbigay sa akin ng malakas na enerhiya. Sa gayon, nabaliktad ko ang takbo ng labanan, si Daosheng pinatay. Labas ng kalawakan. Ang kataas-taasang nilalang.
Bagamat nabaliktad ko ang labanan, malubha rin ang aking mga sugat. Kaya, nagpasya akong angkinin ang katawan ni Dao Sheng sa isang banda, nilinis ko ang pinagmulan ng santo upang gumaling ang mga sugat. Sa kabilang banda, kontrolin ang sektor ng daan ng langit para sa malaking plano ng lahi ng demonyo na lipulin ang lahi ng tao maghanda. Ganon pala. Kaya gusto mong protektahan si Perla Santos. Hindi naman dahil siya ay iyong estudyante sa pangalan, kundi nakita mo sa kanya ang potensyal na pinagmulan ng santo, tama ba? Siyempre, si Perla Santos ay may anyo ng isang santo ayon sa aking plano. Sa sandaling makamit niya ang antas ng santo, papatayin ko siya at kukunin ang kanyang pinagmulang antas ng santo. Ikaw na masamang demonyo. Emperador ng mga demonyo. Ngayon ay ipinakita mo ang iyong tunay na anyo. May balak ka, diba? Kung hindi ako nagkakamali, ang hukbo ng lahi ng demonyo na nagtatago sa loob ng 1,000 taon ay sumalaki na, hindi ba? Tama ngayon. Ang araw ng pagkawasak ng lahi ng tao. Hukbo ng lahi ng demonyo. Lusog. Lahat ng mandirigma, makinig. Patayin ang mga malalakas ng lahi ng tao. Lipulin ang lahi ng tao. Alipinin ang lahi ng tao. Dumating na ang hukbo ng lahi ng demonyo at nandyan ang emperador ng mga demonyo. Takbo! Wala na. Ngayon, mawawala na ang buong lahi ng tao. Ang emperador ng mga demonyo ay nagplano ng 1,000 taon. Sumalakay na ang hukbo ng lahi ng demonyo. Paano natin ito mapipigilan bilang lahi ng tao? Lahat ng malalakas ng lahi ng tao, makinig sa aking utos. Sa simula pa, ang kasamaan ay hindi na nanalo sa kabutihan. Ang hukbo ng lahi ng demonyo ay hindi nakakatakot. Basta't magkaisa tayo at magkaisa laban sa isang kaaway, tiyak na matatalo natin ang hukbo ng lahi ng demonyo. Samahan ng 100 kayamanan, makinig sa utos, lahat ng malalakas kumilos na agad, patayin ang lahi ng demonyo. Susundin namin ang utos ni Master Ye. Sabay-sabay na atakihin ang lahi ng demonyo. Sabay-sabay na atakihin ang lahi ng demonyo. Patay! Karagatan ng kalaliman na halimaw na espiritu, makinig, lumitaw ng sabay-sabay, patayin ang lahi ng demonyo. Bata ka! Ako, ang emperador, ay dudurugin ka ng pira-piraso. May kakayahan ka nga, pero ako ay may 3 ulo at 6 na braso. Ilang beses mo kaya yon matataboy? Lahat ng bagay sa mundo ay maaaring maging espada. Ayos. Patay. Hindi mo ako mapapatay. May 3 ulo at 6 na braso ako. Maliban na lang kung sabay mong puputulin ang 3 kong ulo. At saka, na-refine ko na ang pinagmulan ng santo ng daan. Ako ay nasa antas ng santo na ngayon. Talo ka na talaga. Ano naman ang antas ng santo? Kahit na nasa antas ng santo, hindi makakatakas sa siklo ng mundo.
Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng bagay sa San Sinukob ay hindi makalulusot sa siklo. Kahit ang isang santo ay ganoon din. Kaya, emperador ng mga demonyo, kahit ikaw ay pumasok sa antas ng santo, ano naman, kaya kitang mamatay at mawala ang iyong landas at pumasok sa siklo. Ikaw ay magpapapatay sa akin? Nakakatawa. Sining ng demonyo na lumalabot sa langit. Sining ng paglilibing ng espada. Meron akong isang espada na naglilibing ng siklo. Siklo, ito, ako ang emperador ng mga demonyo, hindi ako mamamatay. Hindi ako mamamatay. Patay na ang emperador ng mga demonyo. Ang hukbo ng lahi ng demonyo ay walang silbi. Samantalahin natin ito. Patayin ang lahi ng demonyo. Lipulin ang lahi ng demonyo. Patay na ang emperador ng mga demonyo. Nanalo tayo, patayin sila. Napakalakas ni Ye. Kahit ang emperador ng mga demonyo na nasa antas ng santo ay napapatay niya. Ngayon lilipulin natin ang lahi ng demonyo. Lilipulin ang lahi ng demonyo. Mananalo ang lahi ng tao. Kuya, nanalo ang lahi ng tao. Oo, nanalo tayo. Patay na ang emperador ng mga demonyo. Mula ngayon, hindi na magkakagulo ang lahi ng demonyo. Makakatikim na rin tayo ng kapayapaan. Pinatay ni Ginoong Ye ang emperador ng mga demonyo. Pinangunahan tayo laban sa lahi ng demonyo. Iniligtas niya ang lahi ng tao. Ginoong Ye, tanggapin mo ang aking paggalang. Tumayo kayo. Ang lahi ng demonyo ay malupit. Ginagawa tayong pagkain. Bawat isa sa lahi ng tao, may tungkulin na labanan sila. Tagumpay tayo sa laban na ito. Grabe ang pinsala sa lahi ng demonyo. Wala na silang lakas. Dahil lahat iyan kay Ginoong Ye. Kung hindi pinatay ni Ginoong Ye ang emperador ng mga demonyo, tiyak mamamatay tayong lahat. Nagawa ni Ginoong Ye na patayin ang emperador na nasa antas ng santo. Ibig sabihin, si Ginoong Ye ay mas malakas pa sa antas ng santo. Siya ang tunay na santo ng espada. Oo, karapat-dapat kay Ginoong Ye ang titulong santo ng espada. Punong guro, mga malalakas mula sa pusod ng mundo at iba pang kontinente pumupunta sa ating samahan ng mga tabak. Gustong sumali. Ano sa tingin mo? Punong matanda, ikaw na ang magdesisyon. Hindi na kailangan ako. Bakit kayo nandito? Nag-alay ako sa dating punong guro at saka para samahan ka. Ako ay maglilingkod sa aking amo. Mabuti. Sino? Ang sumira sa aking plano, pumatay sa akin sa aking itinalagang piyesa sa mundong ito.